Okay. All right. So, good afternoon and welcome to another episode of Not the Last Word. I'm Clar and I'm with Elsie. Hi, Elsie. Hello. And today we are excited for this conversation with Ate Kits. Okay lang ba na Ate Kits? Sure, Although okay feeling ko lang. mas matanda ako sa'yo. But still, Hindi ako Ate talaga. Kits. Hello naman, hello. So, Ate Kits Kodot of Large Punla. And we'll explain a little bit about that later. So, ayun. Hello, everyone. Hi, Ate Kits. Hello, Elsie. So, Ate Kits, please naman, ipakilala mo naman sa amin kung ano yung large muna siguro. Sige. So, ang LARSH, yun is an international name ng organization natin. So, dito sa Philippines, ang registered name talaga niya is ang ARCO ng Pilipinas. So, LARSH is both, which is sa Tagalog is ARCO. So, where we welcome people with intellectual disability. And yun, we have residential homes and then we also have workshop programs para doon sa mga PWD na pumapasok dito Monday to Friday. In short. Very short. Pero Ate Kits, if you, so people live together. But what does that mean? Because I know yung setup ng Large, it's not just like a care home, right? So, can you explain that? Oo, sige. So, yun nga, most of the time, maraming naku-question na bakit ang naka-in-house kasi natin is seven resident core members. Core members yung tawag natin sa mga PWD. So, sila yung center ng ating community. Lahat ng decisions na gagawin natin should be based on their interest, mga ganyan. So, yun nga, bakit 7 lang? Kasi, Large is designed na parang family setup lang. Which is, yun yung mas mapapakinggan. Siyempre, pag marami, imagine mo, 20 people in parang table, ganyan. Hindi mo lahat yan mapapakinggan. So, yun yung parang idea niya is smaller, pero quality, yung parang nabibigay, or yung, kasi yung care, yung pakikinig sa kanila, pakikisama, mas maraming time for each person, hindi lang, oo. Kasi kung marami, ubos energy din sa carer or sa assistant yung tawag natin sa mga caregivers. I haven't been there. Saan ba itong Large, Ate Kits? Oo. Saan siya located? Exact location niya is 116 Camia Street, Bayanihan Village, San Isidro, Cainta, Rizal. Oh, sa Cainta. Malapit, di ba? One ride lang yan. No? May LRT, may bus. Ayan. So, who runs the day-to-day activities of Large? Or what does, baka the better question is, what does a day in Large look like? Oo. So, example, for a day, may kanya-kanyang, sa 2 homes, meron tayong 2 bahay. It's called Munting Bukal and then Bahay Biyaya. So each home, meron silang different timings, pero almost parehas naman ang activity. So pagkagising mga 7, 7:30, prayer time yan. Inuuna talaga yan sa day to day, hindi nawawala. And then mga about, sa prayer time, yan may mga gospel sharing, kunwari may reading for today, ganyan. Tapos i-share lang kung ano, lalo na yung mga assistant, ina-explain kung ano yung content para mas maintindihan naman ng ating mga kaibigan. And then, luto ng breakfast, and then breakfast time. And then yung mga core members natin, meron tayong workshop time, which is from 9 o'clock to 3:30 ng hapon. So, those time, nasa workshop area sila. Wala sila dun sa loob ng bahay. So, yan. Siyempre, may mga assistant sa loob ng bahay. Yun naman yung time nila to clean up, mag-laundry, magluto ng for lunch, ganyan. Or mamalengke, mga ganun, mga errands na kailangan gawin.
Whereas yung mga nasa workshop naman, usually ang ginagawa doon, may arts, may dancing, tapos may kumustahan. Yun, importante din sa kanila yung, kahit 10 minutes lang na, how are you today? Ganon. So, sa workshop, meron tayong workshop coordinator, si Kuya Rudy. Yun. Siya yung nagbibigay ng activities talaga. Meron siyang, like, okay, for today, ito yung gagawin natin this morning, arts muna tayo. Mamayang hapon, Zumba and pwedeng Zumba na Zumba sa after siesta, and then may coloring session, mga ganon. Or meron dyan mga sign language, may mga ganon siyang tinuturo dyan sa workshop. And then after ng workshop naman, balik sila sa bahay. So mga 4 o'clock na yon. Doon naman, tutulong na naman sila sa house, yung mga core members natin. Yan naman, partnership ang kaya hindi natin tinatawag na caregiver ko siya or yaya ko siya, hindi ganon. Assistant, because we want to promote na yun nga, partnership ang buhay, ang samahan sa bahay is yun, walang mas mataas, mas mababa or ganyan. Parehas, we work together. So, yan, after ng workshop nila, magluluto silang dalawa, ganyan, or may iba naman aside sa pagtutupi ng damit, mga ganyan. So, yun, in a day. And then, after that, syempre, kain, dinner, and then, or ang ginagawa nila ngayon is prayer time before dinner. Yun. So, sana na-picture niyo yung kwento ko. Parang ang haba. Pero parang very structured, no? Very structured. Oo, meron din tayong sinusunod na ganyan. Structured. And parang holistic din, 'di ba, yung ginagawa din nila every day. So, is it parang 'di ba tinuturuan din sila na makisama as a family, pero parang in a way they are also being taught how to also be independent. Tama ba, Ate Kits? Yes. Oh, it's true. To give an example lang, may mga times, lalo na noon, yung yun nga, aside from yung pagiging partnership sa loob ng bahay, minsan din talaga may times na, for example, Ate Lala is a person with Down syndrome. Tapos, ngayon, kayang-kaya niya na mag-solo, magluto ng munggo. Yan ang favorite niyang lutuin. Mga tipong ganun. So, even sila, natututo silang kahit ito na bagay kaya kong solong gawin. Ganyan. So, yun yung mga tinuturo sa kanila din. Sama mag-independence sa iba-ibang bagay din. And the assistants at the kids, saan sila galing? Or is it a group or how do they find Larsh? Very diverse. Meron from Luzon, Visayas, Mindanao. Kompleto. Anyway, before, kung natatanan mo si Kuya Richard, he's one of the longest na talaga. Kasi mga 16 years na siya dito sa community. Wow. Oo, ganun yung dedication na. And then yung iba naman, may galing Baguio. Like right now, meron tayong galing Baguio. 2. Yung social worker natin, she's also from Baguio. So parang sinabi niya dun sa pinsan niya na baka gusto mong i-try maging assistant sa Larsh. Nag-yes siya. Ngayon, nagbitbit pa siya ng isa. So, 2 sila. Yan. Yung isa, taga Valenzuela, nalaman niya through sa pinsan niya na nasa abroad din. Nag-work din sa Larsh. Ganon yung mga background. Tapos, meron din tayo nanggagaling sa AMA, sa Associate Missionaries of the Assumption. Yan. Sila din ang palaging, how do I say that? Yearly, kahit pa paano, merong para akong humihingi sa kanila, Miss Gamay, bigyan mo naman kami ng volunteer this year, 2, ganyan. Laging ganon. Yearly, ngayon, yun yung pinapractice namin. Pag may, ang mission ng AMA kasi is 10 months eh. So after 10 months, sasabihin ko na naman, Miss, kailangan ulit namin ng 2 next year kasi wala kaming mahanap na, after umalis ng volunteers, wala kaming mahanap. So, yung sa kanila, parang may source sa kanila. AMA. I remember before, when I'd visit, may mga foreigners. Yes. So, ulit ako, saan sila galing?
sila nandito? Oo. Meron tayong partnership with, for example, French Volunteer. Yan. And then Intercordia. Kaya minsan, or madalas, galing sila sa France or Germany, mga ganon. So, ganon. Meron, nice. anong tawag dito? Pag sa college nila, yung 18 years old din, parang civil service. Parang ganon. So, ang pagkakaalam ko, instead na papasok sila sa military, papasok sila sa civil service, gano'n. So, which is 1 year din yon, nakakatulong din sila sa atin. Pag yung mga gano'n, oo. Kung may, sabi ko nga, kung may vacancy, laging gano'n, humihingi din tayo sa kanila. Laki ng network. Oo. Amazing. Fairness naman. Medyo kumukonti, lalo na nung nag-pandemic, pero ngayon nababalik naman. Nice. So I think at this point, we shift the conversation to you, Ate Kits. To me? Kasi, to you. Of course. Kasi I'm sure nakakaaliw ang kwento nyo. Because from you mentioned you have assistants from Baguio, but if I recall, you're also from the north. Yeah. Tama po ba? Tama ka dyan. Galing lang memory mo Nakita ko kasi yung Facebook posts mo. Pag umuwi ka. Oo. Ayun. But can you tell us about your origin? Like, where did you come from? Where did you grow up? Oo. So, okay. I grew up sa Monamon Sur, Bauco Mountain Province. Yun talaga. So, basically parang mga 5 to 6 hours away from Baguio siya. So, pabundok kami. And then, it's a farming community. So, my father is a farmer and my mom is a teacher, elementary teacher. Ganyan. And, ang masasabi ko doon? Malamig. Malamig ang weather doon. Ganun ba? Oo. And then, among the 5 kaming magkakapatid, I'm the third. Middle child. Yes. Middle child na gala daw. What? Oo. Hanggang ngayon. Oo. Ay. Growing up, Ate Kits, na isip mo ba na eventually ganito yung nagplan ka ba na ganito yung magiging work mo, or ano yung mga dreams mo din before? How did you end up with Large? Paano mo din siya nahanap eventually? Oo. As parang young kids, hindi ko talaga ito naisip. Like, wala siya. Ewan ko, nung bata ako, parang gusto ko yung mga doktor-doktoran, mga ganun na laro. Alam mo yung bahay-bahayan, pero ikaw yung doktor, kunwari. So, basta ganun. Yun yung and siguro elementary ko yun. And then pagka high school naman, gusto ko maging journalist. Journalist or broadcaster, parang ganon. Tapos, hindi rin siya, nung pagkatungtong ko kasi ng college, parang, yung sa mass communication na gusto ko sanang applyan, inorient na ako. Ang mahal niyan. Sa kukuha ng pagpapaaral sa'yo. Yung mga tipong gano'n, gadget pa lang. Yung mga gano'n na so sabi ko, okay. So sabi ko dun sa daddy ko, so anong magandang kunin? Ganyan. Ang line-up namin, ang kuya ko is teacher, ang ate ko teacher, tapos ako. So parang sabi ko, ayoko naman maging teacher. Parang, Iba naman. i-break lang yung sabi ko, ayaw ko. So, nagtanong ako sa daddy ko, tapos yun ang sabi niya, subukan mo yung social worker, sabi niya, subukan mo mag-social work. So, BS social work talaga yung natapos ko. And then, syempre, sabi ko, ano ba yun? Ano bang ginagawa nun? Sabi niya, alam mo, bagay yun sa'yo kasi naglalakwat ka. So, yung mga social workers, yung nadidestino sa iba't ibang lugar. Yun yung sinabi. So, ako naman, yun yung tumatak sa isip ko. Not knowing na dito ako sa Manila, sa Cainta mapapadpad after how many tries din. Oo. So, first actually, ang naging job ko dyan after graduation is sa
government sa DSWD car. Tapos, na-assign ako ng Abra. Totoo naman yung sinabi ng tatay ko na parang ma-assign ka sa iba't ibang lugar, ganyan. So, Abra, and then after Abra, parang sabi ko, hindi fulfilled. Parang wala akong peace. Parang gano'n. Ewan ko, may deep inside na hindi okay. Okay naman yung sweldo doon, malaki. Siyempre, gobyerno, di ba? Pero yun, sabi ko, hindi siya, So, naisip kong mag-Manila. Tapos, may connect-connect lang. May nagsabi sa akin na isang kaibigan, gusto mo mag-NGO sa Marikina. So, nag-Marikina ako for 6 months muna. Adoption naman to, for adoption yung mga bata, ganyan. Pero sabi ko, ba't parang hindi pa rin ako masaya? Yun yung ko dun eh. Tapos, may nakilala akong social worker sa NCR. And then, parang naging close kami. Not knowing na siya, galing siya dito sa Large. Oo. Tapos sabi ko, ewan ko, na ko lang sa kanya na, ate, hindi ko na kaya dito sa Manila. Gusto ko nang bumalik sa Baguio. Siguro mag-gobyerno na lang ulit ako. Magtrabaho na lang sa gobyerno. Tapos sabi niya, wag! Meron pang community. Sabi niya, may community sa Cainta. Tingnan mo muna. Tapos, ano ba yung community? Yun naman, curious ako. Tapos sabi niya, persons with intellectual disability. Sabi niya ganun. So sabi ko, ano yun? Parang, kasi, siguro, na-discuss siya sa amin ng mga college kami, pero not so broad or parang, baka lang nabanggit lang na, ito ay isang part ng mga PWD. Yung mga ganun. So, hindi naman talaga siya yung na-discuss na ito may mga Down syndrome, may mga autism, ganyan. So, na-curious ako, nag-attend ako one time ng community mass. Tapos, ang bungad sa akin ni John Paul, Clark, kung naalala mo si John Paul, yung ngiti. Yung ngiti, tapos binuksan niya yung gate na gano'n, tapos niyakap ako, sabi ko, hindi ko naman ito kilala. Hindi naman niya ako kilala. So sabi niya, pasok ka, pasok. Ganon. So, yun yung start na, na bakit ko nakilala yung Large. From then, parang sabi ko, ay, gusto kong i-explore itong part na to kasi hindi ko kilala yung, or lack of awareness na hindi ko alam yung person with intellectual disability. Ganon. So, si Kuya JP ang dahilan. Oo. Pagtapos pa niyan, halika ipakilala kita kay Kuya Raymond. So, si Raymond, non-verbal, oo. So, kinuha niya yung kamay ko, tapos pinapaganyan-ganyan sa ulo niya. Tapos tawa ng tawa. Tapos ginaganyan. Sabi ko, hala, baka nasasaktan. Sabi nila, hindi yan. Tapos may nagsabi sa akin, basbas yan. Ayun na, nabasbasan. 2014 yun. 2014 yun nangyari. So sabi, basbas nga yun. Ayun lang, oo. So how many years has it been, Ate Kits, since you've joined Large? Oo, 9 years. Wow. Pero may gap ako dyan na 1 year. Umalis ako for 1 year. After 2 years. So. Pero yun, siguro, tinawag pa rin. Siguro tawag pa rin yun. Oo. Kaya I needed to come back. Nung paalis naman yung community leader nung time na yun, 2018. So go Elsie. Go. So, Ate Kits, so 9 years, di ba? Parang ang tagal din nun kahit na may gap year. So, what made you decide to stay? Ano din yung sinasabi mong calling for you? Para dito. Na-share ko din, may retreat kami recently. Tapos na-share ko sa group namin. Sabi ko, kung ang iisipin ko lang is, I'm happy, very temporary siya na. You can say, I'm happy today. Diba? I'm happy to meet you. Kasi ganyan, hindi mo naman araw-araw ma-meet yung tao. So, ganyan. So, but, sige, happiness ito, pero deep down, yung joy siguro na nararamdaman ko is, kahit na may challenges, umaapaw siya. I mean, na-overcome niya yung challenges. So, yun, siguro feeling ko yung deep relationship with not just the core members naman, with the assistants din na nakikilala ko dito. Parang yung, hindi lang siya yung, friends tayo ngayon kasi nandito ka sa community. After yan, syempre, aalis sila every now and then, after a year, ganyan. Mapapalitan na naman. Actually, ang hirap nun yung parang papalit-palit yung assistant kasi start ka na naman sa zero. Tapos yan, nag-grow na.
aalis siya. Kasi start ka na naman pag may bago, mga ganun. Pero siguro yun yung mga factors na parang gustong-gusto ko siyang ginagawa. Yung parang help them start sa community, ganyan, or mag-settle sa community, and then makita mo sila na, ay, wow. Yung mga ganun. So, oo. Pero yun, deep connection with, or deep relationship or friendship with the people na nakikilala ko dito. Siguro yun yung isang driving force talaga. So, whenever I've visited L'Arche in the past, kasi it's always very welcoming. So, parang si Kuya JP, I mean, they greet you, they hug you, and it always strikes me how joyful it is. But I know, I'm sure it's difficult. I mean, for those who visit, we're only there once. We'd only be there once a month. And I'm sure the day-to-day can be challenging. Because of course, I'm sure resources, but also the health of the people inside, especially during COVID. What what is it about L'Arche that keeps you choosing it every day? Because it's hard. Oo, actually yan din yung lagi ko may sinagot din ako dyan eh. Sabi niya, why do you keep, yun nga, ito naman based sa mga nare-realize ko na lang pag after ng mga, fan ako ng talk ng mga, hindi naman, may specific priest lang or mga ganun. May mga sometimes akong ganun eh. Pero pag once na may na-attendan ako tapos nagustuhan ko talaga yung talk niya, nagsistay ako sa kanya ganyan. Eh may one time na nag-retreat ako. Not online yan eh. Isang group ng mga NGOs din. Tapos ang sabi niya, ay, alam ko na, si Father Charlton, siya ang nagsabi na, more love, more sacrifice. Parang ganun. So, yun, parang because you love your community or your people, ganyan, or your friends, the more na meron kang maraming sacrifices na ibibigay, it hurts more, mga ganyan-ganyan. Pero yun yung parang sabi ko, every time na may challenge, actually, parang yun yung umaano sa isip ko na hindi, ito lang yan, more love, more sacrifice, parang ganun. So siguro yun yung love. Love. I love them, yeah. Yeah. Oo. So, kaya laging, sige, you choose pa rin, L'Arche. Maraming times din in the past na yung parang, you want to, ayaw ko na, gusto ko na siguro ng ganun ba? Pero yun, parang lagi kong iniisip na ang ibang tao, I mean, for me kasi noon, yung unang-unang times is for employment lang. Sa level na parang, ay, hindi kasi wala akong trabaho, so magtatrabaho muna ako. Yung ganun na mindset. Pero nung later on, hindi na ganun eh. Parang, kasi kung work lang, syempre burnout ka, alis ka na lang. Pero dahil nga merong relationship ka nang nabuo sa mga friends mo, parang ang nangyayari is like, you get to choose kahit mahirap. Parang, yun ang prayer ko din, kahit na lalo pag, in terms of mga challenges, sabi ko, Lord, pipiliin ko to, sustain mo lang ako. Mga ganon yung mga parang turuan mo lang ako, i-guide mo lang ako. Mauna ka na lang, Lord, para ma-clear yung way. Yung mga ganong way ng pag-converse kay Kuya Jesus. Ganon. I love that prayer. Beautiful. Oo. Did you have or were there people who influenced you or mentored you? Kasi I mean, who accompanies you in this journey? Oo. Meron akong mga, ang tinatawag ko ay, hindi ko naman matawag na accompanier kasi ang accompanier sana is like halos kahit pa paano monthly ang conversations, ganun. Pero if I get to talk to these people kasi na kahit sabihin mo ng quarterly lang, parang ma-enlighten ako or like minsan lumalapit nga lang ako pag ang sama-sama ng pakiramdam ko, pag ang sama-sama ng nasa isip ko, mga ganun, parang to clear things up. So, makikita ko si Father Shampoo, kilala mo si Father Shampoo, si Father Eric,
Tapos I have a friend, si Jack. Yung, ewan ko na, baka na-meet mo din yung 2018, nandito pa yun. Oo. So, they try naman, taga-Canada. So, pag may in-explain ako sa kanya, nagigets niya kung saan ako nanggagaling. Kasi nag-volunteer siya dito for 3 years. So, parang medyo na kita rin niya yung culture ng Pilipinas or culture natin dito or namin even dito sa Cainta, ganyan. So, tinutulungan akong makita baka ito yung meaning niya o baka naman hindi yan yung or yun, mga tipong ganun. So sabihin, ito siguro yung meaning ni kuya na sabihin, pero iba yung take mo. O yung mga ganun na So, meron akong supervisor. Supervisor tawag mo sa kanya, si Suen naman. Taiwanese ito. Siguro monthly kasi meron kaming conversation. So ganun din, pag meron akong hindi naiintindihan or meron akong frustrations, yun, madali ko siyang lapitan. So, siya din yung isang nag-guide na There's a larger community supporting you at the kids. Oo. Oh, nice. And sila din yung part ng prayer mo na binigay din sa'yo ni Kuya Jesus to sustain you. True. Yun. Kung meron man dito sa community, pagka-frustrated ako or iyak na iyak, ang nilalapitan ko dyan either si Raymond or si Jordan. Both, wala akong maririnig na, sige, kaya mo, no? Walang ganun kasi hindi sila, hindi sila nakakapagsalita. Pero mag-create yan sila ng words. Mag-create ng sounds lang. Ganun lang. O si Raymond, tatawanan nga lang ako kahit nakikita niyang iyak ako ng iyak. Tapos tatawan, ganyan, tapos hawakan ka dito. Wala lang. Sabi ko, ba't mo ka tinatawanan? Frustrated nga ako eh. Pero, after a few minutes, parang maisip mo din na, nako-comfort ka din nila. Ganon siguro. Yung mga message. At least lang din may tagapakinig. Kasi importante din yun. Yung may mapagsasabihin ka on the spot or Kahit wala kang, hindi mo makuha yung sagot na gusto mo. Pero at least lang yung importante yung nakapag-voice out. Para ma-clear. It's a kind of relationship that's not words, no, I think. Yes. Which is Oo, si Raymond, ganyan lang yung ulo sa'yo. So, okay, thank you, kuya. Nandyan ka lang lagi. Wow. Ayun. if only... na ha? Yeah. If only we all had relationships where it wasn't about words. We said to each other, no. We had that kind of presence. Oo. Nice. Yan din yung sinasabi ni Ate Kit na deeper kind of relationship talaga. I think yan yun. Opo. I think yan yun. Oo. Yan yun talaga. So I should have asked earlier at the kids, how young are you now? Bakit? Kasama yun? Pero may context, listeners natin. If I mean, 30. Well, magka-age lang tayo. Okay. Ba't kita ina-ate? But, Nang mukhang ate. I think I'd like to ask for, on behalf of young people, na for your advice on how to, decide things for their life, because I'm sure for a lot of us and we always choose based on employment kasi syempre practical naman tayo. But we all want love. We all want to fall in love and have relationships with the people we serve or the people we're around. It's very few of us get it, and you have it at the kids. But like, what advice would you give young people who are still trying to choose where to go? Wow, Pang Miss Universe to, sorry. Anyway, siguro ang sa akin is like, let's be open sa like, kasi maraming opportunities na darating. Pero from those opportunities,
tignan natin kung ano talaga yung malapit sa puso natin. Kasi doon mas at least tayo, mas masaya kaysa yung, for example, piliin mo itong part na to, pero because of just one thing, sabihin mo, malaki ang sweldo. Ganyan. Pero yun nga, hindi ko naman sinasabing masama ang magkapera. Ako nga naghihirap eh. Pero yung ano ba, yung parang, yung worth it yung spend mo yung time mo, kahit, kasi even, I mean, for now, naisip ko nga, sabi ko, 9 years, or sabihin ko ng 5 years straight, sana kung nag-gobyerno ako, siguro may bahay na ako. Ganun ba? Pero hindi siya ganun eh. Kasi I chose yung something na meron talagang impact sa growth din. Siguro yun din yung tingnan natin, yung makakapagpalago sa ating inner self, hindi lang sa finances or things, pero yung ating, or yung magno-nourish sa atin araw-araw. Lalo na siguro yun yung tignan natin. Find something that's very interesting. Kahit nga, sabi ko, kahit na empleyado ka, kasi ang buhay naman is, pag employee ka naman, siguro naman 8 to 5 or 9 to 5, ganyan ang job natin. Pero still, marami pang time, like meron tayong Saturday, Sunday, find something na makakapagpasaya sa atin. Example, yung iba is like, may mga times na may nag-volunteer dito sa amin, maglilinis lang ng environment namin, ganyan, or mag-clean ng walls namin. So, something like that siguro. Kahit hindi siya yung full-time na, kasi ganun yung pressure naman yun sa iba. Something like, sa kids, di ba? Madami-daming NGO dito sa Metro na naghahanap ng mga tutor, ganyan, mag-tutor sa mga bata. Kung mahilig ka sa bata, pwede yun. Kahit mag-reading, session, 1 hour, mga ganun, para growth sa'yo, growth din sa ibang tao. Siguro something ganun. Ang dami ko namang sinabi. Yeah, but that's, I mean, useful for a lot of us, no? So I think for a lot of young people, they have very set ideas of what they're supposed to do. So, diba? I mean, good to be career driven, pero, to ask the questions, what else is there in life? And I think that's good advice. So, Elsie, are you okay? Yeah, I was saying, sorry, nawala ako. I was saying na, yung sinabi ni Ate Kits nga na and you continued, Clar, na look for or ask what is really important then, other than the worldly things that we have. Ano nga ba yung pinaka-importante din talaga for us? And Ate Kits, paano natin mai-invite ang ating mga listeners, ang mga kabataan din natin sa Large? Maybe paano ba bumisita? How to be involved then with Large? Oo. So, ang Large is very open sa maraming kinds of volunteer work. Si Clar, alam ko, interesado yan. Oo, so, madaming pwedeng, siguro for Large, madaming pwede. Kasi for example, sa akin, madami akong limitations in terms of hindi ko lahat nagagawa. For example, posting ng everyday, hindi naman content, pero everyday updates sa Facebook, mga ganun. So, we need people for that. Or like, pag gusto naman ng ibang tao na mag-spend time with our core members and assistants, pwede rin. O, yung mga mahilig magsulat, dito, isulat niyo yung mga kwento nila, yung mga ganun. Tapos, yun, para kasi yun din ang another way of spreading the words or the mission. Yun. And then, yun, pwede nyo kami i-contact. May telephone number naman tayo. May Facebook din tayo, Large Punla. Yan, and then, yung email, may email din po. Plug ba yun dito? Oo. And then, Pwede. oo. Kung gusto nyo, like, for example, punta lang dito, and then, marunong akong magluto. Pwede ko ba kayo pagluto ng lunch? Ganyan. So, mga ganun lang. I mean, syempre, yung lulutuin, nandito naman siguro sa bahay. So, magluto po. Ate, gusto ko talagang nalaba. Pwede ba akong pumunta dyan para maglaba? Mga ganyan. Or, if you want to, parang, pwede bang once a month, mag-schedule ako ng time for Zumba with the core members? Mga ganun. Or,
Mga ganong kahit ano na interest ninyo na gusto nyong i-share sa mga tao dito sa community. Kasi even kami dito. Excited kami lagi pag may magpapayoga daw. Yoga talaga? Di ba yung mga tipong ganun na So excited din kami, especially yung mga core members. Lalo pag bago. Tapos pag may mga bagong friends, yan, tuwang-tuwa sila pag may bumibisita sa kanila. Kasi yun nga, siyempre number one, gusto natin may friends tayo. Even sila, yun din ang gusto nila, may friends na laging bumibisita, may friends na bago, ang ganyan. Siguro yun. Nasagot ba yun, Miss? Yes. Maraming pwedeng ituro or actually yung mga pumupunta din na volunteers, maybe gusto nila mag-share ng oras nila, di ba? Tsaka, yun nga sinabi mo, yung mga talents na i-share din nila or skills. Pero, I think marami ding matututunan back yung mga volunteers kapag pumunta din dyan sa large community. Exchange din talaga siya. Share ko lang, medyo marami. Pero actually, maraming nagtitestimony na yung parang, akala ko ako yung tutulong. Pero ako yung natulungan. Hindi po ganun. Usual na, yan sa inner self eh. Yung tipong, syempre yung patience mo, di ba pag tayo, hanggang dito lang pasensya ko. Pero dito, makikita, ma-amaze ka din sa sarili mo, kaya ko palang extend. Yung ganun. Or like yung tipong, syempre for example, sa kultura namin kasi sa Norte, hindi naman kami mahilig sa hugs. Yung ganun. So parang, dito, tumatanggap pala ako ng hug. Alam mo yung parang, pwede, okay lang din naman palang mag-hug lang. Yung ganun, yung mga tipong ganun na So, yung makikinig, pwede palang i-share yun. Sometimes, we need people, we need human relations, di ba? Yes. All of us do. Yes. So, yes. At wag natin exclude, yun nga sabi ko, even yung mga core members natin, sila din. Gusto na, sabi ko, unang-unang ko, gusto naman ng mga kaibigan. Makipagkaibigan naman kayo. Oo, sila ganun. So, I think there's also there's now a Patreon for those who want to donate regularly, and we'll put that in the show notes, and there's a link to that for those who want to contribute. So for those who are interested, you can contribute your money, but also more importantly, if you can contribute your time, you can reach out to Ate Kits on the Facebook. That's also how I reached out to her before. Nag-message ako sa Facebook, tapos nag-reply naman si Ate Kit. So for those who are interested in giving their time and gaining friends through Large, you can contact her there. So I guess with that, thank you, Ate Kits, for your time. I know you're very busy. And I'll see you soon. Yay! Thank you din Thank you for inviting and syempre for allowing me to share about Large and myself, part of myself. Thank you, Ate Kits. Maraming salamat. Salamat sa mga viewers na na-touch na magko-connect sa amin in the future. And mas marami, kung napakinggan mo man and you think that it's worth sharing, sige, i-chismis mo about sa Large. Mas maganda yun na i-marites. Tama, i-marites, yes. Okay, and stopping recording.